Sa pagpapatuloy ng kasunduang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Croatia, balak patatagin ng dalawang bansa ang labor cooperation para sa mas malakas na overseas deployment. Ang ilan sa ating mga kababayan, masusubukan ang labor benefits ng kasunduan bilang mga nakatakda ng magtrabaho sa Croatia. May balita si Alvin Pelobedlo. Dati nang nagtrabaho sa restaurant sa Dubai ang 37 taong gulang na si Maria. At kung papalarin, ito na ang ikalawang beses na madedeploy siya para sa trabaho sa ibang bansa. Pero sa pagkakataong ito, sa Croatia na siya ipapadala. Undergraduate po kasi ako ng nursing. So nag-take ako housekeeping din. Pero mas ko ngayon yung food and beverage po. Since sa Dubai kasi yun ang naging work ko. Sobrang big help po kasi hindi ko naman sinasabi na hindi kikitain sa Pilipinas. Pero talagang napakalaking opportunity rin para sa akin. Para mag-gain ako ng mga experiences. Nag-apply rin sa programa ng Department of Migrant Workers ang first-timer pa lang na magtrabaho sa ibang bansa na si Ryan. Sasalang din siya sa final interview mula sa gobyerno ng Croatia bilang waiter. Aabot sa mahigit 50,000 pesos ang buwan ng sweldo na ipinangako sa kanila ng Croatian government. So as a fresh graduate po, Croatia po ang napili ko kasi ito po ay pinakamagandang country, such a beautiful country. And then, isa pong magandang opportunity po para sa akin, for my family. Sa Philippines po kasi ang minimum wage po, hindi po siya makapagkasya sa family ko. Ilan lamang sila sa mahigit 200 Pilipino na maaaring ipadala sa Croatia sa ilalim ng government-to-government deal sa pagitan ng dalawang bansa. Layunin daw ng Philippines-Croatia Friendship Week na mapalawak pa ang oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ayon sa delegasyon ng Croatian government, mas marami pang Pilipino ang kinakailangan nila. Bilang mandato raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas lalo pang paiigtingin ng pamahalaan ang maayos na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa bilateral na relasyon. Just a few months ago, the governments of the Philippines and Croatia launched a landmark initiative, the Implementing Guidelines for the Pilot Project on the Recruitment and Employment of Filipino Hotel Workers in Croatia, that was signed and followed by the government-to-government or G2G pilot hiring program, providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. Sa pagbisita sa Pilipinas ni Croatian Foreign Ministry at European Affairs Gordon Radman, hangad nila na mas mapalawak pa ang ugnayan ng Croatia at ng Pilipinas pagdating sa pagbubukas ng mas maraming trabaho para sa mga overseas Filipino workers. Kinikilala rin ng Croatian envoy ang skills ng mga OFWs at iginiit ang pagpapalalim ng kooperasyon sa larangan ng siyensya, edukasyon, manufacturing at maritime industries. And we will open a new page of our cooperation starting on even right now. This stage is modest, but the potential for deepening cooperation areas across several strategic sectors. Namely, this includes, as I mentioned, the labor and employment sector. Nakahanda naman daw ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa Croatia para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng nasa 16,000 na mga Pilipinong nakabase sa Croatia. Every time we deploy Filipinos, there's a BLA or bilateral labor agreement. That alone is a document that ensures the protection of our Filipinos. Usually, social security agreements are coming from the Philippines. But this is really different. It was Croatia who gave us their draft zero, and now we're just reacting to it. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobedlo sumasaludo sa bawat Pilipino.